Miyaw naman kayo ng miyaw dyan sa comments at sa messages. Di ba sinabi ko naman na sa 2069 pa ulit babalik si Moon-ing? Makulit ka ba? Pero sige, dahil magpapasko naman na sa December. Nagbabalik tayo sa storya kung saan makikita natin ang mahal nating Moon-ing na namamroblema sa kanyang pagbaba sa ibang floors ng tower dahil sa mga humahunting sa kanya. Ngunit dahil bonakid si Tommy ay nagkaroon siya ng bright idea. Napanganga sa pagkagulat si Moon-ing doon at tinanong niya si Tommy kung ano daw ba yung idea na yon. Sinabi ni Tommy na total ay kayang mag-hire ni Moon-ing ng mga mercenaries ay pwede niya nalang ma-hire si Ox3. Ang galing talaga nito ni Tommy basta sa panggugulang no? Kitang-kita naman ang excitement at pagkamiyaw sa pagmumukha ni Moon-ing at sumangayon sa method na yon. Pinaliwanag sa atin na ang pagiging free mercenary ay isang job na ang mga beings na ipinanganak lamang sa tower ang pwedeng gumawa. Gamit ang isang agreement sa pagitan ng Free Mercenary Association at ng Wandering Merchant Association, ay pinapayagan ang mga mercenaries na gamitin ang Merchant Passageway anytime basta magbabayad ng toll. At isa pa, depende sa appeal ng isang merchant. Kahit pa hindi mga mercenaries ay pwedeng ma-hire as temporary mercenaries para magamit din nila ang passageway. Iba ka talaga Moon-ing, ang lakas ng appeal mong pusa ka. Sinabi ni Tommy na, gusto ko din sana bumaba sa ibang floors ng tower bilang free mercenary, kaso tulad din ng Wandering Merchants. Ang mga free mercenary jobs din ay pwede lamang makuha ng mga ipinanganak sa loob ng tower. Aba ang galing mo naalala mo pa yun Meow. Pero papayag naman kaya si Ox3 na maging free mercenary Meow? Ganoon lang ang itsura nung kalabaw na yun pero monster siya ng 99th floor Meow. Huwag ka mag-alala Moon-ing, meron din akong plano para dyan para ka namang Pag pumayag si Ox3 na protektahan ka bilang mercenary, bibigyan ko siya ng 3 tower coins, which is 3 times ng pang-araw-araw niya na sweldo. Ang galing diba, sakto kasi 3. Aba iba ka talaga Chairman Tommy, henyo ka nga talaga Meow. Hindi ko man lang naisip yun Hahaha, kaya mo din gawin yun sales cut Moon-ing, gusto mo pa ba ng snack? Kailangan pa ba ay memorize yan Meow? Sa isip ni Moon-ing ay sinabi niya na gagawin niyang example si Tommy at magagawa din ang mga yun someday. Sunod naman nating makikita ang isang field na may bato-bato. Biglang may nagpakitang kalabaw at ito pala ay si Ox3. Laking gulat niya naman nung may sumunggab sa kanyang likuran at tinanong siya kung saan siya pupunta. Isa pala itong kalabaw na babae na tatawagin nating si Big Black Mama, galing sa favorite kong basketball player na si Black Mamba Kobe Bryant. Sinabi ni Big Black Mama na matagal niya na daw hinahanap si Ox3 dahil hindi na siya nakita sa nakaraang 3 days. Potek na yan, ang galing pag si Ox3 pinag-uusapan laging may 3. Kitang-kita naman ang pagkatakot sa mukha ni Ox3 at sinabing wala naman daw siyang ginagawa kaya umuwi na daw siya. Sinabi ni Big Black Mama na, teka lang, kita ko ang sustansya sa iyong pagmumukha. May sikreto kang kinakainan no? Saan ka nakakakuha ng pagkain? Bilasan mo at sabihin mo sakin. Huwag ka makulit dyan, fake news lang yun. Huwag ka na magsinungaling kalabaw ka, halatang halata ko na sa unang sulyap pa lang. Hinahanap ka na din ng commander natin, isusumbong kita sa kanya. Hoy hoy hoy, baka maampas kita ng damo dyan. Haste, sige na nga at isasama na kita. Dadalhin kita doon pero kailangan mo maging tahimik sikreto lang natin ito. Oo na nga. Habang nag-uusap ang dalawang kalabaw ay bigla naman makikita natin na umaakyat palabas ng cave sina Tommy at si Moon-ing. At ayun na nga, ilang segundo pa lang ang nakalipas at nahuli na agad ang stealth mission nila. Kinamusta naman ni Tommy ang kaibigan ni Ox3, at nagpakilala na nga din si Big Black Mama at tinanong si Tommy kung siya daw ba ang magbibigay ng pagkain basta magtrabaho sa lupain? Nakiusap naman si Ox3 kung okay lang daw ba na payagan ang kanyang kaibigan na magtrabaho na din doon dahil kung hindi ay malalagot daw siya. Napaisip naman si Tommy doon dahil hindi pa naman daw sobrang importante sa ngayon ang pagbangkal ng lupain kaya hindi kailangan ng extra workers. Bigla naman sinabi ni Tommy na papayag daw siyang magtrabaho si Big Black Mama doon sa isang condition. Dahil nanganganib daw ang buhay ng kanilang cute na sales cat Moon-ing dahil sa humahabol sa kanyang mga wolves, kung papayag daw si Big Black Mama na protektahan si Moon-ing bilang isang mercenary, bibigyan niya ito ng 3 tower coins na 3 times nga sa sinasahod araw-araw ni Ox3. Pero tumanggi doon ang babaeng kalabaw na ipinagtaka naman ni Tommy. Ang dahilan daw noon ay dahil hindi niya pwedeng makain ang mga tower coins. Napatanga naman si Tommy sa sinabi niya.
Kaya pinalitan ni Tommy ang offer at sinabing bibigyan niya ito ng 3 meals a day at may merienda pa sa hapon. Na-excite naman ang kalabaw doon kaya pumayag na siya. Nainggit naman bigla si Ox 3 at sinabing gusto niya din daw sumama. Napagtanto naman ni Tommy na baliw sa pagkain ang dalawang kalabaw na ito kaya naman pumayag siya na dalawa sila na gawin ang misyon. Sinabi din ni Tommy na babaunan niya din sila ng pagkain na pwede nila lantakan habang naglalakbay, na ikinatuwa naman ng mga kalabaw. Sobrang na-appreciate naman ni Big Black Mama ang pagdala ni Ox 3 sa kanya doon kaya napayakap ito sa kanya. Sarap naman ang kalabaw doon kaya't napasingga siya sa tuwa. Excuse me po. Pansin naman ni Tommy na may something yata sa dalawang kalabaw na yun, matapos noon ay nagputol na siya ng mga green onion leaves hanggang nakaipon na sila ng gabundok na dami. Tinanong ni Moon-ing kung dadalhin niya daw ba lahat ng dahon na yun subalit nag-alala si Tommy kung magkakasya daw ba sa bag niya yun pag nilagyan pa ng mga cherry tomatoes. Confident naman ang animal at sinabing wag mag-alala si Tommy, binato niya ang bag sa ere at hinigop nito ang lahat ng mga leaves. Napansin ni Tommy na mukhang mas malaki na ang storage capacity ng bag. Pinaliwanag ni Moon-ing na yun ay dahil isa na siyang mid-level Wandering Merchant Sales Cat Meow Meow. Nung na-promote daw siya ay lumaki na din ang kanyang storage capacity. Nung tinignan ni Tommy ng mabuti ang badge ni Moon-ing ay napansin niya nga nagbago na ang color nito. Na bad trip naman ang bahagya si Moon-ing dahil ngayon lang napansin yun ni Tommy. Sinabi ni Tommy na, dami mo pang sinasabing pusa ka, maghanda ka na nga para umalis. Nga pala Sales Cat Moon-ing, meron akong regalo na gustong ibigay sa pamilya ko. Alam mo naman na siguro ang gagawin no? Meow sige, ako na bahala dyan. Matapos ang ilang sandali ay nagpaalam na ang pusa at mga kalabaw kay Tommy, at pinaalalahanan niya ang mga ito na mag-ingat. Pinanood na nga mga katropahan habang sila ay umaalis, nang biglang napatanong si Tommy kung hindi naman daw ba siguro kakainin nila Ox 3 si Moon-ing pag naubos yung pagkain nila. Nagpunta naman tayo sa Passageway Village, isang village sa harapan ng Wandering Merchant Passageway. Makikita naman natin dito ang wolf party na naghihintay pa din. Sinabi ng chief na si Dennis na, magkano na lang ang pera na natitira sa atin? Halos wala nang natitira. Binibigay ng chief ang pagkain sa isa nilang kasama subalit wala daw ito sa mood. Tinanong niya kung hanggang kailan daw ba sila mananatili doon. Sawang-sawa at pagod na daw siyang tumayo magdamag habang tinitignan ang mga dumadaan. Bumalik na daw sila ulit sa 85th floor. Aba makulat ka talagang pulgasan kang aso ka, reklamo ka na lang ng reklamo. Hindi mo man lang ba iniisip yung mga ka-tribe members natin na gutom na habang hinihintay tayo sa 85th floor? Kung hindi natin matatapos itong mission na ito ay hindi tayo makakatanggap ng pagkain, ang survival ng tribe natin ay nakasalalay dito. Eddie sorry naman pause, wag ka na magalit please. Wala na silang nagawa kundi mapakamot ulot na lang. Bigla naman inabot ni Wolf number 1 kay Wolf number 2 ang one-piece chicken ng Mang Inasal at sinabihan ito na kumain kahit wala siyang gana. Binili daw ang pagkain na yun gamit ang pera galing sa kanilang tribe, kaya dapat niya daw itong gamitin para mabawi ang kanyang lakas. Inabutan niya din ang kanilang leader, habang palaatang medyo nagpapakipot pa. Habang nangyayari yun ay biglang may kumuha sa atensyon ni Dennis, na nagpetoke naman sa kanyang mga kasamahan. At ayun na nga, nakita na din na nila sa wakas ang pagmumukha ng Paz Anggala. Nanggigil na ng matindi si Dennis doon at hinding-hindi niya na daw ito papakawalan. Ayon, bitin kang bata ka.